Hanggang ngayon nga ay hindi pa din sa atin nire-reveal ang mukha ni Joyboy. O kung sino ba talaga siya. Pero ang final villain nga ng kwento ay pinakita na sa atin kung ano nga ba talaga ang itsura nito. At hanggang ngayon nga ay hindi pa din talaga sa atin pinapakita ang mukha ni Joyboy mga katropa. Kaya sa video na ito ay ating tatalakayin kung sino-sino nga ba ang mga karakter na posibleng si Joyboy. Kamusta mga katropa, ako nga pala si KLD TV Anime. Gumagawa ako ng iba't ibang anime Tagalog content na patok sa ating mga Pinoy, kaya kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video ay pwede ba ako makahingi ng like at subscribe nyo mga katropa? Maraming salamat, tara at magsimula na tayo. Bale may tatlong misteryosong karakter nga ako na naiisip na posibleng si Joyboy mga katropa. Ang una nga dito ay si Davy D. Jones. Sinasabi nga na ang misteryosong tao daw na ito ay isang legendary ancient pirate from Void Century. Ibig sabihin ancient o sinaunang pirata na galing pa sa panahon ng Void Century, pero bakit ko nga ba nasama ang karakter na ito mga katropa? Simple lang, naniniwala nga ako na itong karakter nga na ito ay isa sa posibleng si Joyboy. And speaking of D Clan mga katropa, may D nga ang karakter na ito. At sinasabi nga din na galing pa nga daw ang karakter na ito sa Void Century. Void Century mga katropa, ibig lang sabihin si Davy D. Jones nga ay galing sa panahon kung saan ang panahon na ito ay buhay pa din si Joyboy. At isa pa sinasabi nga din na sinumpa nga daw ang karakter na ito ng isang devil na manirahan ng panghabang buhay sa pinakamalalim ng karagatan. Naabot nga ito ang palapag ng karagatan. Pero paano kung sinasabi lang dito na sinumpa siya panghabang buhay at kinulong sa pinakamalalim na karagatan? Para mapagtakpan ng tunay na pagkatao ni Joyboy, which is si Joyboy at Davy D. Jones ay iisa talaga. At posibleng ito din ang dahilan kung bakit kahit isang tao sa panahon nila Luffy ay hindi kilala si Joyboy. Dahil tinago nga ng world government ang sekreto na ito sa lahat. Pinamukha nila na si Davy D. Jones ay buhay pa din, which is si Joyboy talaga. Pero ang totoo talaga ay matagal na talagang patay si Davy D. Jones. At ito nga si Joyboy mga katropa. Ginawa nila ito para mapagtakpan ang pinaggagawa nilang kasamaan 800 years ago. Dahil posibleng si Joyboy lang ang may kakayahan na lumaban at ipagtanggol ang lahat ng tao laban sa 20 Kingdoms, na ngayon nga ay mas kilala natin na world government. Pangalawa nga ay si Monkey D. Pao. Ang karakter nga na ito ay si Luffy talaga mga katropa. Dahil ito nga ang first design niya bago sa atin ipakita si Luffy talaga. Well, sinama ko nga ang karakter na ito sa listahan natin dahil sa sinasabi nga na nagbago nga daw ang isip ni Oda Sensei, na instead na si Monkey D. Pao daw ang karakter na mag-represent sa main character niya bago niya malikha ang One Piece, pinalitan nga niya ito at ito na nga si Luffy. Pero paano kung hindi lang basta ganito ang rason ni Oda? Dahil paano kung si Monkey D. Pao ay dapat si Luffy, ay paano kung pinalitan niya ito dahil naisip niya na gagawin na lang niya ang karakter na ito na si Joyboy mismo mga katropa. Pero what if lang naman ito mga katropa, no? Naisip ko lang ito kasi oo nga naman, bakit niya pa pinalitan ang karakter na ito, okay naman itong character design diba? Pero ano sa tingin nyo mga katropa? Agree ba kayo sa tingin ko na ito ang naiisip ni Oda na mag-represent kay Joyboy, or may mas naiisip pa kayo? Let me know sa comment section. Ay comment nyo kung ano ang komento nyo dito. Well, move on na tayo mga katropa, next na agad tayo. Ang ikatlong karakter nga na naiisip ko ay si Luffy mismo mga katropa. Kasi isipin nyo, paano kung si Luffy ang reincarnasyon ni Joyboy, paano kung same lang sila ng identity o pagkatao, o sa madaling salita ay iisa lang sila mga tropa. Dahil paano kung mauulit lang ulit ang nangyari sa Void Century na yung time na natalo si Joyboy sa 20 Kingdoms. Pero ngayon ay hindi na nag-iisa si Joyboy, which is si Luffy. Dahil may mga tao na siya nasasamahan siya lumaban sa Final War. At paano kung hindi talaga si Luffy pinili ng Devil Fruit niya na Hito-Hito no Mi Model Nika? Dahil paano kung hinintay lang ng Devil Fruit na ito na ma-reincarnate si Joyboy at ito nga si Luffy? Dahil sinasabi mga katropa na ang Devil Fruit daw na ito ay may sariling isip at pumipili talaga ng susunod na owner niya. Pero dahil nga nandito tayo sa what if section, ay posibleng si Luffy talaga ang reincarnasyon ni Joyboy na reincarnate lang siya. Pero wala na yung dati niyang alaala dahil nabura na nga iyon at nagkaroon na nga din siya ng panibagong pagkatao. Bumalik lang siya para tapusin ang dating tungkulin niya, para mapanatili ang kapayapaan, at para tapusin ang lahat ng kasamaan. Pero kayo, ano sa tingin nyo mga katropa? Agree ba kayo dito sa mga pinagsasabi ko? O may mas maganda pa kayo na naiisip na posibleng character si Joyboy? Comment nga kayo dyan mga katropa at ating pag-usapan yan. Pero siguro mga katropa, dito muna ako magpapaalam. Maraming salamat sa panonood nyo. Pero yun lang mga katropa, peace out.